Scorpio, kung napunta ka sa reading na to, huwag mong madaliin, huminga ka ng malalim at hayaan mong mag-settle ang isip mo. Minsan, ang mga mensahe ay hindi agad pumapasok sa isip, pero nararamdaman muna ng kaluluwa bago maintindihan ng isip. Ngayong Tuesday, mas active ang Mars energy. Sa traditional astrology, si Mars ang ruler ng Scorpio, kaya mas malakas ang drive, instinct, tapang at pakiramdam mo sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa modern astrology naman, konektado rin ng Scorpio kay Pluto, kaya mas lumalalim ang transformation at pagbabago ng energy. Kaya kung napapansin mong mas malakas ang intuition mo ngayon, huwag mo agad baliwalain. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang Divine Creator, ang ating spirit guides, guardian angels, at mga energies na para lamang sa pinakamataas na kabutihan ng bawat Scorpio na manonood. Naway malinaw ang mensaheng matatanggap natin ngayon. Ilayo tayo sa anumang mabigat o hindi para sa atin at gabayan tayo ng liwanag, katotohanan at karunungan. Kung ang reading na to ay hindi tumugma sa sitwasyon mo, hayaan mo lamang itong dumaan. Collective reading ito kaya hindi lahat ay makaka-resonate. Kunin mo lamang ang mensaheng para sa'yo at iwan ang hindi. Napakalakas ng unang energy na lumabas para sa iyo, Scorpio. Pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw o linggo, parang may nararamdaman kang hindi maipaliwanag, parang may kulang sa kwento, may mga sinabi ang isang tao pero hindi buo. May naririnig ka pero parang hindi yon ang buong katotohanan. At ang nakakagulat dito, hindi ka naman naghahanap ng sikreto. Kusang lumalapit ang mga information sa'yo. Parang may nagsasalita sa harap mo pero iba ang sinasabi ng intuition mo. Parang may ngumiti sa'yo pero may nararamdaman kang hindi tama. Hindi ito tungkol sa pagiging praning. Ito ay tungkol sa instinct ng Scorpio. Napakalalim ng instinct mo kapag may hindi nagtutugma. May ilan sa inyo na matagal nang may kutob tungkol sa isang tao, posibleng katrabaho, kaibigan, dating kausap, business partner o kahit kapamilya. Hindi naman masama ang tingin mo sa kanya pero may parte sa'yo na nagsasabing, may hindi pa ako alam. At mukhang unti-unti mo nang naintindihan kung bakit. Ang energy ay parang may mga information na magsisimulang magdugtong-dugtong. May maririnig kang usapan, may makikita kang post, may magsasabi ng isang maliit na detalye at doon mo mapapansin na parang nawawala ang isang piraso ng puzzle. Hindi ibig sabihin nito na masama agad ang lalabas. Para sa iba, magandang balita ito dahil nalilinawan sila. Para naman sa iba, maaring ito ang dahilan kung bakit mapapalayo sila sa taong hindi na pala aligned sa buhay nila. Napapansin ko rin na maraming Scorpio ang tahimik ngayon. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil wala kang opinyon. Tahimik ka dahil inoobserbahan mo muna ang lahat. At sa totoo lang, iyon ang pinakamagandang gawin. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng usapan ay kailangang salihan. May mga pagkakataon na mas maraming nalalaman ng taong marunong makinig kaysa sa taong laging nagsasalita. May energy rin dito na parang may emosyon kang matagal nang kinikimkim. Hindi ito basta tungkol sa lungkot. Parang pagod. Pagod na umintindi. Pagod na ikaw ang laging nagbibigay. Pagod na ikaw ang unang nag-a-adjust. At ang spirit ay parang sinasabing, hindi ka kailangang matatili sa sitwasyong paulit-ulit kang nauubos. Hindi ko sinasabing umalis ka kaagad, pero tanungin mo ang sarili mo, kapag tapos mong kausapin ang taong yan, mas magaan ba ang pakiramdam mo o mas mabigat? Kapag iniisip mo ang opportunity na yon, excited ka ba? O puro ka ba ang nararamdaman mo? Napakahalaga ng tanong na yan ngayong linggo kasi parang ang universe ay inilalayo ka na sa mga bagay na dati mong pinipilit. May ilan sa inyo na makakaramdam na parang bumabagal ang isang sitwasyon.
Cancelled, delayed, hindi agad sumasagot, hindi agad natutuloy, at baka isipin mong malas. Pero ang energy na nakukuha ko ay hindi malas, protection. May dahilan kung bakit hindi agad ibinibigay ang gusto mo. May dahilan kung bakit may hinihintay pang timing. Huwag mong madaliin ang mga bagay na ang divine ang nag-aayos. Mas gusto kong madelay ka ng kaunti kaysa mapunta ka sa maling direksyon. Habang tinitignan ko ang energy, pakiramdam ko rin ay may Scorpio na matagal nang tahimik pero malapit nang mapansin ng tamang tao. Hindi mo na kailangang habulin ang validation, hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo. Kapag tama ang tao, tama ang pagkakataon at tama ang timing, kusa kang makikita at iyon ang napakagandang paalala ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa susunod na energy, gusto ko ring ipaalala na kung gusto ninyo ng personal tarot reading, birth chart reading o spiritual guidance, ako po ang hindi unang nagme-message sa inyo ha. Kung may account na unang nagchat-chat, humihingi ng bayad o nagpapanggap na ako, malaking possibility na poser yun. Siguraduhin kayo mismo ang unang mag-message sa mga official accounts ko para sa inyong kaligtasan. Ngayon, eto na. Tingnan natin ang pinakasentro ng energy ng linggong ito. Ang lumalabas na center energy ay Nine of Pentacles. Ito ang energy na nagsasabing, Scorpio, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Minsan kasi kapag matagal tayong may pinagdadaanan, nakakalimutan natin kung gaano na pala tayo kalayo sa dating version ng sarili natin. Pero ipinapakita nito na marami ka nang nalampasan. Marami ka nang isinacrifice, marami kang piniling bitawan kahit masakit. At ngayon, nagsisimula ng maramdaman ng universe na handa ka ng tumanggap ng mas maayos na klase ng buhay. Ang nakikita ko rito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa self-worth. Mas pipiliin mo na ngayon ang kapayapaan kaysa drama. Mas pipiliin mo ang taong consistent kaysa puro matatamis na salita. Mas pipiliin mo ang opportunity na mabagal pero sigurado kaysa mabilis pero puno ng pangako. Napakaganda ng energy na to dahil parang unti-unti kang bumabalik sa sarili mo. Kung napansin mong nitong mga nakaraan ay mas gusto mong mapag-isa, huwag mong isipin na may mali sa'yo. Minsan kailangan ng katahimikan para marinig natin ang sariling intuition. Habang mas tahimik ang paligid, mas lumilinaw ang mga sagot. May nakukuha rin akong energy tungkol sa pera. Hindi ko ito tinitignan bilang tiyak na mangyayari ha. Pero may possibility na financial opportunity na magsisimulang lumapit. Para sa iba, maaring may kliyente na matagal nang walang balita na muling magpaparamdam. Para sa iba naman, maaring may project, sideline, booking, commission, bonus o bayad na na-delay at ngayon ay nagsisimula ng gumalaw. Pero may paalala din ng energy ha. Huwag mong agad gastusin ang unang perang papasok. Parang sinasabi ng spirit na may mas mahalagang paggagamitan nito sa mga susunod na linggo. Kung matagal ka nang nagdarasal tungkol sa financial stability, ipinapakita rito na nagsisimula ng magbago ang mindset mo tungkol sa abundance. Hindi na puro survival. Unti-unti nang pumapasok ang energy ng stability. Pero may isa pang bagay na gusto kong ipaalala. May energy rito na parang may taong gustong makinabang sa kabutihan mo. Hindi naman ito kailangang masamang tao. Maaring sanay lang siyang ikaw ang laging nagbibigay. Ikaw ang laging umiintindi, ikaw ang laging nag-a-adjust. At ngayon na inuuna mo na ang sarili mo, parang nagugulat sila. Scorpio, hindi ka selfish. Hindi selfish ang magkaroon ng boundaries. Hindi masama ang magsabi ng hindi. Hindi mo obligasyon na buhatin ang problema ng lahat.
Kapag ikaw ang laging nagbibigay habang ikaw naman ang nauubos, hindi na balanse ang energy. May isa pa akong napapansin, may isang tao na maaaring bumalik o muling magparamdam. Hindi ko masasabi kung ex ito ha, dating kaibigan, dating katrabaho o taong matagal mo nang hindi nakausap. Pero ang tanong ng spirit ay hindi kung babalik siya. Ang tanong ay, pareho pa rin ba ang energy niya nung huli kayong nagkita? O nagbago na talaga? Dahil minsan Scorpio, hindi sapat ang miss kita. Mas mahalaga ang nagbago na ba? Kung wala pa ring accountability, kung puro salita pero walang aksyon, kung paulit-ulit lang ang cycle, maaring hindi yon ang pinto ang dapat mong buksan muli. Habang lumalalim ang reading, may nakukuha rin akong mensahe tungkol sa isang desisyon. Parang matagal mo nang iniisip, paulit-ulit, araw-araw, minsan bago matulog, minsan paggising. At ang pakiramdam ko rito ay alam mo na ang tamang sagot. Ang mahirap lang ay tanggapin. May mga desisyon kasi na hindi mahirap dahil mali. Mahirap sila dahil kailangan mong iwan ang nakasanayan. May ilan sa inyo na pinag-iisipan ng trabaho, may ilan na tungkol sa negosyo, may ilan na tungkol sa pag-ibig, may ilan naman na tungkol sa paglipat ng lugar, pag-aaral o bagong simula. Hindi kita hinihikayat na magmadali, pero hinihikayat ka ng spirit na huwag manatili sa sitwasyong alam mong hindi na nagbibigay ng growth. Napakalinaw ng mensahe. Kapag patuloy mong pinipili ang sarili mo, mas nagiging malinaw ang direksyon na dapat mong tahakin at doon nagsisimulang bumukas ang mga opportunity na dati ay parang sarado. Kaya kung may isang bagay kang gustong tandaan ngayong linggo, ito yon. Hindi lahat ng nawawala ay kawalan. May mga bagay na umaalis para magkaroon ng spasyo, ang mas nararapat para sa'yo. At habang papalapit tayo sa huling bahagi ng reading, mas lalalim pa ang mensahe tungkol sa isang mahalagang pagpili sa mga taong nakapaligid sa'yo at kung paano mo malalaman kung alin ang pintuang tunay na para sa'yo. Mas luminaw ang mensahe ng spirit. Pakiramdam ko, Scorpio, may mga bagay kang matagal nang hinihintay na magkaroon ng kasagutan at ang nakikita ko rito ay hindi ka na pareho ng Scorpio noong nakaraang buwan. May nagbago sa pananaw mo, may nagbago sa priorities mo, at higit sa lahat, may nagbago sa standard mo. Hindi mo na basta tinatanggap ang anumang dumating. Mas pinipili mo na ngayon ang mga taong nagbibigay ng respeto, oras, at effort. At yon ang isa sa pinakamalaking transformation na nakikita ko. May lumabas ding energy ng bagong simula, parang may pinto ang unti-unting bumubukas. Para sa ilan, maaring bagong trabaho, bagong source of income, bagong project, bagong client, bagong collaboration, bagong pag-aaral, o simpleng bagong mindset na magdadala sa'yo sa mas magandang direksyon. Pero bago ka tuluyang tumalon sa bagong yugto ng buhay mo, may paalala ang spirit. Hindi lahat ng opportunity ay kailangang tanggapin. Piliin mo ang mga pagkakataong nagbibigay ng kapayapaan, hindi lang excitement. Dahil minsan ang tunay na blessing ay tahimik, hindi maingay, hindi kailangang patunayan sa lahat. Unti-unti lang itong lumalago. May isa pa akong gustong sabihin. Habang tinitignan ko ang energy, parang may Scorpio na matagal nang nag-iisip kung tama pa ba ang landas na tinatahak niya. At kung ikaw to, gusto kong tingnan natin ang Wisdom of the Oracle card. At ang unang lumabas ay Fork in the Road. Napakaganda ng mensahe nito. Pinapakita nito na maaaring nasa punto ka ng buhay mo kung saan kailangan mong pumili. Hindi na pwedeng manatili sa gitna. Hindi na pwedeng parehong direksyon ang hawakan. May kailangan kang iwan upang makapagpatuloy. At alam mo kung ano ang napapansin ko? Hindi ka na nalilito dahil walang sagot. Nalilito ka dahil pareho mong gustong piliin. Tama ba?
Pero ang spirit ay nagsasabing pakinggan mo ang kapayapaan ng puso mo. Kapag ang isang desisyon ay puro takot ang dala, maaaring kailangan mo pa itong pag-isipan. Kapag ang isang direksyon ay unti-unting nagbibigay ng kapanatagan, kahit mabagal ang usad, maaring yun ang mas aligned para sa'yo. Hindi kailangang madaliin ang lahat ha, pero wag mo ring hayaan na ang takot ang magdikta ng magiging kinabukasan mo. At ang isang oracle card ay community. Scorpio, napakaganda ng oracle card na to. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Kung minsan ay nasanay kang ikaw ang laging malakas, ikaw ang laging nagbibigay ng payo, ikaw ang laging inaasahan. Pero, sino ang masasandalan mo kapag ikaw naman ang napapagod? Pinapaalala ng card na ito na may mga tamang tao ring inilalapit ang universe. Mga taong hindi ka gagamitin, hindi ka huhusgahan, hindi ka pababayaan. Mga taong matutuwa sa tagumpay mo at hindi maiinggit. Kaya, obserbahan mo rin kung sino ang tunay na nandyan kapag tahimik ang buhay mo. Hindi lang kapag may pakinabang, hindi lang kapag may kailangan sila. Minsan, ang pinakamalaking blessing ay hindi pera, kundi ang pagkakaroon ng tamang tao sa paligid mo. At kung pakiramdam mo ay lumiliit ang circle mo nitong mga nakaraan, huwag kang matakot. Mas mabuti ang kakaunting tunay na kaysa maraming hindi naman totoo. Bago tayo magtapos, gusto kong ipaalala na ang tarot ay spiritual guidance. Hindi ito kapalit ng legal, medical, or psychological, or financial advice. Collective reading ito kaya kunin lamang ang mga mensaheng tunay na tumutugma sa sitwasyon mo at hayaang maiwan ang hindi. At para naman sa mga naniniwala at gustong mas mapalalim pa ang kanilang spiritual journey, available ang PDF Book 1 and 2 for decode ng iyong birth chart and discover your soul purpose. And maaari nyo ring pag-aralan sa sarili ninyong oras. Mayroon din tayong intention bracelet na maingat na pinipili para maging paalala ng inyong personal intention at spiritual growth. Kung nais ninyong malaman ang mga available, maaari ninyo akong i-message dito sa aking official accounts. Again, this is Astro Luna Quest. Salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod na reading. Magandang gabi.